Yung kalbuhan lang talaga namin, disco lang talaga. After ng ng exam na. Minsan manghihingi pa kami sa sorry. Pag may anak ka talaga, doon ka na nag-i-start. Dati hindi ako nangarap na mag-abroad ako. Nung inampun ko na yung pamangkin ko, doon na-abroad yung isip ko. Oo. Tapos tapos hindi to pwede kasi baka paglaki ng bata, Bira! Hello po mga Mars. Good morning po sa ating lahat. Welcome to This is KB Official. Dahil po, meron po tayong special guest today. Andito si Ma'am Gina New Zealand. At kasama niya po ang kanyang BFF na si Ma'am Jessica. So, dito po natin sila makikilala mga Mars. Ma'am, welcome to Baby House. hi mga Mars! Ano po ba sabi ni Ma'am sa ating mga Mars dyan? Ikaw nito. Hello, good morning. Finally, nakarating din kami dito sa ka-business house. Yes. At comfortable kami dito. Hindi katulad ng iba na may bahay talaga pag pupunta ka. Yung hindi ka comfy ba? Yes. Dito parang sabi ko nga kay Kit kagabi. Sabi ko, Chip, napansin mo ba? Sabi niya, Angeline, hindi parang matagal na tayo dito ba? Parang comfortable talaga. Opo, yun po. Parang ang feel at home. Di ba? Yung sinasabi nila na pagka nagkita kayo, yung talagang kapalagayan mo na siya ng loob na po na home. Kayo po, Ma'am Jessica po na masaya kahit maulan, kahit matagal kagabi, pero okay lang. Pasensya na po bang talaga sobrang grabe kagabi, no? Mga ka-business, mga Mars. Ang biyahe po namin ay umalis kami dito ng 4:36 ng hapon. Ang sabi ko si ni Bordo, pag-play over na kasi kami, ma'am, pag extra kami ng endless, madali na talaga po pagpapunta ng airport. Kasi wala ng traffic po yun, kasi mag-skyway na wala na po talaga kami kumakadaanan dahil stranded talaga dito sa endless. Buti ba hindi niyo pa nadatnan? Di ba galing po pa? Si Ma'am Jessica po ay galing siya ng ng Pampanga. Pero doon kayo dumaan, di ba po? Oo. Hindi niyo po nadatnan yung ganong klaseng traffic? Hindi pa. Kasi nag-skyway din kami. Pero sa baba, wala na. Tapos yung sinasabi niyo dahil baha na, doon sa pinaka-baha na. Pero wala pa po kayo na traffic. Wala pa. Ayun, mga ka-business, siyempre, kunyari, hindi kami wala kami camera, mama, huwag kayo balong. Kasi po, ganito mga Mars, kumbaga si Ma'am Jean ay, siya po ay dating noong pang subscriber ay, anong taon po yun, Ma'am? Yung kung paano si Bay natuklasan. Na vlog. Yung pagpunta dyan na nagtitinda ng saging yun, nag-umpisa ng na yun. But, until now, ganun pa rin. Yung continue ba? Palaging nag-aabang. Ay, gano'n po. Yung po mga Mars, syempre gusto ko pong malaman, or dati ma-experience yung ganitong moment ng ating si Ma'am Jean at saka si Ma'am Jessica. Sila po ay mag-best friend noong pang high school life. Hindi yung mga, siguro po may mga Mars tayo makaka-relate dito dahil bihira po Ma'am Jean at saka Ma'am Jessica. Ang ganito yung pamilya taon na kayo kung okay lang. 59. Kayo po Ma'am, okay lang. 54. Oo, kita mo! Sobrang
Natutuwa po ako kasi grabe yung pagiging best friend nyo din. Kasi 59, 54. Si ma'am po ay taga Pampanga. Taga New Zealand. Paano nyo po napanatili yung pagiging mag-best friend nyo na hanggang ngayon sa age nyo po ito? Ako kasi tinitreasure ko talaga yung friend ko. Yung totoo, hindi yung plastic. Hindi yung plastic, hindi so yan. Kasi friend na lang kasi medyo. Ayaw mo kasi yan. Ano isa din, kahit minsan lang kami nag-uusap. Pag nagkita din kami, ano pa rin, kung gaano kami kakulit nung high school, ganun pa rin. Parang yung ano namin ba, parang yung edad lang ang tumatanda, pero yung isip mo at saka ano, Parang bata ka pa din, no? Parang yung high school nila yung asawa ko palagi pag may makikita siya, tinatanong ng husband ko kung ano ako sa school. Ano kasi sinasabi ko, naughty. Naughty! Ilan po kayo, ma'am, ang mag-best friend no high school? Marami kami. Oo. 10. 10 din. pero pag nakikita-kita kami, parang hindi mo maano yung edad. Na ano, Yes, na may edad ka na, May mga apo na, ganun pa rin. Yun din po kami, pagka may katulad niyo yung kay Papa ka-business, yun nga, di ba, kilala niyo po yung best friend din niya. Kumbaga parehas nakaka-relate din kami na pag tayo nagkita-kita ay sobrang saya, di ba po? Tsaka yung pakiramdam natin sa isa't isa ay parang higit pa Sa magkapatid. Yun. Kasi mas marami tayong oras kaysa mga totoo nating pamilya, yung kapatid natin, yung mga ulang natin. Bilang lang yung oras not like sa yung ano mo nang nag-aaral ka kasi mas marami tayong oras. Opo. Tsaka yung pang-bonding na mga kalokohan Yung kalbuhan lang talaga namin, disco lang talaga after ng exam na. Minsan manghihingi pa kami sa sorry. yung mga first year, second year, nag-aabang kami doon sa gate. Apo. Bago pumasok na, pahingi naman ng kahit 10 cents, 5 cents, 25 cents. Makapag-ipon lang kami pang entrance lang. Disco. Sa disco, magkano yung entrance lang? 7, no? Oo. 10 piso kaya. 7 parang. Yung mga ganyan, Mga 7 ba? Mga anong 19, ano po yun, ma'am? 1981. Mga ganun. Mga Basta 80s pa. Basta 80s pa siya. Okay. Oo. Tapos ma'am, magkakaklase din po kayo? Oo, magkano klase? Sa isang room? Oo. Ibig sabihin, Nangungong kayo sa sabi. po. Oo. Ang galing. Sige po. Minsan nangungupin. Anong answer nito? Minsan pag nag-aaway, nag-aaway, ay bahala kayo din, hindi kayo nag-aaral eh. Kumbaga pero magkakopyahan, gano'n. Hindi yun mawawala. Kahit anong talino mo pa. Yes po. Oo. Kasi hindi naman lahat ng ano mo na alam mo eh. Minsan si Jik nag-study ng ganito. Minsan ako nag-study, tapos hindi niya na-studyhan yung ano ko. Minsan, ano pa yung ano? Tinulungan din talaga po Yung exam natin, no? Final. Kay Sir Pepito. Hi, Sir! Hi, Sir Ken! Sorry, pinag-usapan ka na. Si Sir Pepito ay buhay pa po bang ngayon? Oo. Nagkakausap pa kayo, ma'am? Wow! Tapos ang answer pala nung final namin, yung totoo niyang pangalan. Yung hindi nakagits, talagang ano to, ganito. Pag makuha mo na talagang sigawan. Ah, talaga? Oo, sigawan yung ano. Tapos sasabihin niya, wag maingay. Oo. Meron tayo kasing mga prof na na teacher na noon ay talagang close din, di ba po? Oo. Yun ang din namin ng high school eh. Sila nag-disco ako. Ayoko talaga kasi, di ba, yung sa ledger, yung ilang kulong yan. Hindi talaga. Tapos, nung may nangupya sa akin si Nelson. Hi, Nelson. Bago ko lang siya na-reach out. Talaga Tapos sinabi ko, naalala mo
pa yung yung exam natin. Sabi niya, oo, hindi ko rin makalimutan. Dahil namupia siya sa akin. Kasi diba pag ledger, mahaba yun, ilang columns yun. Lantaran yun. Siya nag-disco kasama nila. Di nangupia siya. Nangupia siya. Tapos yung tinawag na, Nelson, bakit ikaw 0? Sabi niya, bakit sir? Sabi niya, bakit si Palagar? Hindi naman siya 0. Sabi niya, bakit? Nangopya ka ba sa kanya? Oo, sir, nangopya. Kasi lang, di ba, pag yung pero bakit sa 0? Hindi kasi, pag sa accounting kasi, pag wala kang kahit tama yung answer mo, pag wala kang sign of piso, wala rin eh. So, wala kinopya lahat? Kinopya niya lahat yung answer, pero wala, saka ka madali siguro. Hindi niya nakita? Hindi niya na, yung sign of piso. Sign of peso? Oo. Paano niyo nagaman? Paano niyo nakilala si Sir? Ano pa ka nga si Brian. Okay. Sige ma'am. Kwento niyo nga po sa amin yung Ayun, love pagpunta ko story. dati sa New Zealand, pag may anak ka talaga, doon ka na nag-i-start. Dati hindi ako nangarap na mag-abroad ako. Nung inampun ko na yung pamangkin ko, doon na-abroad yung isip ko. Oo. Tapos tapos hindi to pwede kasi baka paglaki ng bata, sasabihin sa akin, kinuha ko mo ako, pero hindi mo mabigyan ng magandang buhay. Ibig sabihin po ma'am, meron kayong pamangkin. Tapos Na kayo kung nag-adapt. 2 days old pa siya. 2 days pa lang. Okay, tapos? Tapos yun, doon na ako na kailangan Mo siya mabigyan na mabigyan ng magandang buhay. Oo. Tapos, ma'am, pero wala kayong anak ni Sir? Wala kami anak. Pero, ang galing po ma'am, no? Hindi niya kadugo niya syempre po, di ba po? Pero nagkaroon siya ng kaisipan na kailangan ko itong buhayin na magkaroon siya ng magandang pera bukas. Tama po? Oo. Ang galing ni ma'am. Nanood ako sa inyo po. Tapos nangarap na ako, tapos hanggang nag-apply ng mga yung sa mga barangay lang, pag may yung matawag mo dito, yung mga, yung sinasabi nila, apply ng pay later, yung sa mga, yung pag nag-a-apply ng abroad po, punta ko sa doon, may sila yung, May mga interview, HR, ganon. o yung mga gano'n na mag-a-apply ka. Kami, tatlo kami ding magbarkada. Wala kaming pera. Basta magkaroon na kami ng pamasahe kahit walang pagkain. Basta sold na kami sa snowbird at white rabbit tsaka ice scooter. Wow, may white. Opo, yun ang candy dati na po, usong white rabbit. Basta lang makapunta kami. Punta kami ng Magallanes. Dati. Nag-a-apply? Oo, nag-a-apply. Masakay pa kami ng pang-boat no. Ang galing. Kayo po, ma'am? Ako, natapos ng high school. Ganun din. Nag-apply din dito sa Maynila nag-abroad. Nakapag-abroad din po kayo din? Mga nakapag-abroad din yung mga kapatid. Okay. Hindi sinwerte. Opo. Tapos ma'am ngayon, galing kayo ng Pampanga, tama po. Ibig sabihin ma'am, kasama ko po kayo ma'am sa Butuan. Ay, ang galing. Buti po pumayag si husband niyo po na kayo pupunta ng Butuan. O kasi nagpaalam na ako, malayo pa. Sa July. Opo. January. Opo. January sa Butuan. July pa pa kasi sama. Ayan si Papa ka-business o. Paano to? All the way to. Gumagano po si Papa ka-business sa kanilang dalawa kasi sobrang tuwang-tuwa din po si ka-business mo dahil kay Ma'am ay kasi si Ma'am Jean po ay nagkakilala lang tayo di ba sa video ko, di ba po? Kumbaga yung po namin ni Ma'am, sobrang yung close na rin. Sabi nga niya, hindi kami magkakilala in person, pero parang matagal na kami magkakilala.
Ma'am, kayo po, ano po ang katulad niyan? Magkasama kayo sa pagbuhat. Yung ibang kaklase niyo po kasama niyo rin po na yung mga best friends niyo. Oo. Pero ngayon lang namin hindi gaano sinabi kasi parang surprise. Surprise! Parang, Ano nangyari sa Tibera? Na-record na siya? parang surprise. At ibig sabihin, hindi nila alam na magdahali kayo doon. Wala pa. Wala. May nakaalam isa lang. Pero wala man siya sa buwan. Yun lang, siya lang. Meron din po kayong banding. Oh, banding. Surprise pa. Ang galing ng ano nila, believe ako sa mga kabisa sa kanilang sa kanilang friendship. Sobrang kahit na yung bang senior na, no? Parang kumbaga mas maano pa sa kamag-anak. Hindi pa po. Tapos yun, mabalik tayo sa love story ni Ma'am. Yan. Paano po kayo nagkakilala ni Sir? Actually, kasi nung mga young people pa kami, after ng yung Bible study namin, minsan yung iba nag-uwian na, kami nasa sa isang bahay, nagkukwento-kwento, tapos nagbabasa kami ng Bible. Nung nabasa namin yung yung Bible, yung sa Song of Song, maliit lang yan, ilang piraso lang yan. Doon ko nakikita kung nababasa kung paano humingi ng lifetime partner. Wow! Kumbaga, yung ibig sabihin ni Ma'am ay yung paano tayo humingi sa Panginoon Diyos ng magiging kasama natin panghabang buhay. Ano po yung na-experience ko ba? Tapos yun, mula noon, nag-umpisa na ako ng prayer. Hanggat hindi ko talaga siya hinintuan, hanggat hindi binigay niya sa akin. Pero Ma'am, nakailang boyfriend kayo nun? Ay? Hindi, dalawa lang. Dalawa! Doon sa New Zealand? New Zealand pa. Yung unang boyfriend niyo po, hindi niyo ba sa kanya na siya na ba? Wala kayong feel? Ano po yun? Hindi kasi nung nabasa ko yung verse na yun, ang hindi ko lang ini-specific, di ba kasi mas specific. Ang hindi ko lang ini-specific, foreigner. Kasi ayaw ko talaga ng English. Kasi school dati, ayaw ko talaga mag-English. Ayaw ko talaga nun. Yun lang ang yung hindi ko in-specific. Pero yung iba, in-specific talaga sa Panginoon. Yung mabait, yung naiintindihan mo, naiintindihan niya ako. Tapos, yung ang number one talaga yung may takot sa Diyos. Yun talaga. At saka, minsan, minsan akala ko yung may boyfriend akong iba. Yung una kong boyfriend, sorry. Yung may boyfriend ako, sabi ko siguro siya na. Kasi yung yung closeness, siguro siya na siguro. Yung unang boyfriend. Ano po yun? Yung sinasabi nyo kanina ay isa puti, yung isa ay tawag doon. Ano yun yung black ang tawag doon? Black po ba or white? Black siya. Black. Matawag mo ba doon? Black American? Hindi. Yung nasa dulo ng TV. Hindi ko maano eh. Tapos yun pala, palagi ako palagi ako nag-pray. Minsan pag sabi ko, Lord, ganito na yung edad ko, yan na lang yung regalo mo sa akin sa birthday ko, pero hindi pa rin. Hanggat, nung nag-decide siya na, sabi niya, nung nakausap ko yung babae, ayaw daw niya mag-firma ng divorce, nag-stop na ako kasi ayaw ko ng conflict ba na hanggang Ibig sabihin, meron kayo naging boyfriend na meron din. Oo, may asawa. Pero na siya, hiwalay na. Pero yung sa akin lang, sa kaso ko, kasi ang tawag nito, hindi naman, di ba, hindi maganda yung
may asawa yun, hindi pa sila totally nag-divorce or nag-iwalay na walang papel talaga. Di ba pang-iwalay naman nasa Bible yun. Yes. Ibig sabihin po, yung una, ilan taon po kayo nun? Ilan taon na naging magkarelasyon kayo? Yung mga siguro mga 1 year. Wow. Tapos nung ininto lang ko, nang sabi ko, ayoko na magulo. Apo. Sabi ko nang ay pumayag lang siya. Kasi alam naman yun yung reason. Ayoko talaga yung magulo. Tapos doon na kayo na humiling ng? Umiling na naman ako ng ito. Tapos yun na nga, yung isang kaibigan ko, sabi niya, Gin, punta ka dito, mag-apply. Apo. Samahan daw niya ako sa HR. Sabi ko, sige. Tapos nung napasa na namin yung CV. Napasa na namin. Tapos sabi niya, uy, may pakilala ko sa iyo. Naghahandal-pangkat kami sa hallway Apo. ng ospital. Sabi, bakit tumatawa? Sabi ko, ano ba, nag-apply tayo ng trabaho? Bahala kung saan sa dalawa, kung mag-aasawa o... Agawin mo. Yan, pinakilala kami, pero smooth sailing talaga, smooth. Pag-uwi talaga ng Panginoon. Walang magiging Walang magiging problema or hadlang. Oo. Tapos nung nagpakilala na, pinakilala na kami, mga I think after a week, tumawag siya, yung asawa ko, tumawag siya sa telephone nun. Sabi niya, will you marry me? Hindi pwede niya agad. Oo, ganun sila pag ano. Oo. Tapos sabi ko, tumawag ka bukas, baka na-shock ka lang. Tapos sabi ko kayo sa amo ko, kuya, nag-propose si Graham. Sagutin mo. Tapos ang kinabukasan niya, tumawag siya. Ang galing. Oo, Excuse mo. Huwag mo nang sarado na yung tenga mo. Tapos po, kayo ma'am, nung nalaman niyo na may boyfriend siya magiging boyfriend siya doon. Wala pa kami wala pa. Hindi pa. Kasi hindi nila alam na sila na ko. Hindi natin alam na nag-upload siya. Paano mo niya siya? Paano mo kayo ulit nagka-meet up ulit? Yung first time ko siguro umuwi nung galing ako ng New Zealand. Hindi pa tayo nakita. Basta lang kami, nasa New Zealand na ako. Tapos nila na kayo Wala pa. Yung basta bigla na lang Facebook. Wala ba Facebook noon? Yung ngayon na. Oo, yung ngayon na. Ako. Yun na. Kulit-kulit na kaagad yung mga mga Private friends. Mga friends ako. Just, nang nagkita na kami, doon na talagang siguro nila kausapan pa. Okay. Kasama na niya, asawa niya. Kayo na po ang nakapag-asawa ng foreigner sa magkakaibigan. Hindi, meron din Japan. May ako din. Kasi Shout out niyo po baka Nobi. Shout out no, kita ta sa Butuan. At saka iba po mga friends niyo po ma'am. Shout out niyo din. Shout out din. Hi Eileen! Evelyn, sa Canada. Nasa mga abroad din. Si Maria Bonita, LB, Ninya, Si Mary Ann. Marian, ito. Galing yung Kita friends sa din. bagang sa friendship yung high school life. Kasi, kumbaga ay, kahit yan nga, nagkakaroon na tayo ng edad, ay, parang ang nagsisigi sa atin, parang, ang feeling natin ay parang ganun pa rin ito mo. Yung happiness na, sana maibalik, na gano'n. Kasi hindi no? Hindi, maalala lang namin dati na, kasi yung school namin malapit sa Bikiri. Ba't makainom kami ng Coke? Yung uso pa yung Coke na malaki, 500 yun, Jik na. Mag-ano kami yung nag-chip-in na lang kami, makainom na kami ng Coke. Kaya yung tinapay, magagalit na yung may-ari ng Bikiri dahil ubos yung ketchup niya. Puro ketchup lang.
Ang lama, ang ano, yung Wala ka. nilagay. O, tapos chipin-chipin kami ng ano, chipin-chipin kami. Basta makainom lang kami ng coke. Kahit konti, sip lang. Basta at least, ano, makainom. Okay. Tapos mama, itanong ko po, kayo po ay nagkaanak ni Sir. Hindi kasi late na. Ano taon po ba kayo? Ano taon na po kayo nakapag-asawa? 41 yung asawa ko, 51. 51 po kayo? Sir, 56 yung asawa ko. Opo. Tapos hindi po, ibig sabihin, nung kinasal po kayo, ilan taon na si Sir? 56. 56 years old? Oo, ako 41. Ay, Puros kami dalaga pinata. Dalagang ginto. oh, di ba? Galing-galing, meant to be. Kasi nag-pray lang talaga, wala talagang sa Panginoon. Basta mag-antay, wag lang magmadali. Ay, wag lang Ayun. magmadali. Ayun. Wag lang magmadali. Kasi sabi ko, kung nagmadali ako, ganito kaya buhay ko ngayon. Oo. Kasi si Ma'am po, mga kabisnes, mga Mars, may mga pamangkin siya mga pinag-aaral. Tama po? Ma'am, saludo ako sa inyo kasi wala man siyang anak, pero ang dami niya po. Ma'am, ilan po yung pamangkin na pinag-aaral niyo po? At napagtapos na. Yung ano naman, yung iba, yung asawa, kasi yung kapatid ko, nakapangasawa siya na may asawa. Tapos, yung anak niya, kasi sabi ko, sabi, parang gusto mag-aral. Walang yun na, patapos ko siya, IT, matyaga din kasi yun. Basta kaya sinasabi niya, pag matyaga ka, laki nila. Tapos Ma'am, yung isang sinasabi niyo po kanina na 2 days pa lang na ilang po niyo na, kumbaga, doon kayo nagkaroon ng kaisipan na kailangan mo siyang itagulin mo, bigyan ng kailangan pa. Asan po siya ngayon? Nasa Australia na. Ay, baby. Chef. Chef. Nagkikita pa rin po kayo doon. Oo, magkikita kami. May asawa na po. May asawa. Classmate din niya ng elementary. Siya Galing po. na. Opo. Kumbaga naman, nandiyan rin sa inyo na no? Kumbaga yung natutunan niya sa inyo na pagiging sa magkakaklase, di ba mo? Yun din ang kanyang meant to be. Ano ba lalaki o babae? Babae. Babae. Tumutulong din siya yung sa pamangkin namin na nag-graduate ngayon. Mag-graduate ngayon July 30. Siya din ang nagbigay ng yung allowance. Minsan lang sa pagkain. Pero yung sa tuition wala kasi siya. Dean Lester. Dean Lester. Dean Lester siya. Kaya walang Tsaka humingi lang yun. Hindi yun kagaya ng iba na hingi lang hingi. 2 beses lang siya humingi sa akin. Pero yung lang. Yung paano yung pinaayos niya yung cellphone niya at saka yung may siya sa school na kulang yung Tuition fee. Ay hindi tuition kasi libre yung siya. Tapos Ma'am, ngayon po, mag-uwi nyo ngayon sa Butuan. Di ba po yung tinuluyan po namin sa Butuan, yun yung sarili nyo talagang bahay? Actually, ancestral namin yan. Kaso lang, binili ko na yung lupa. Tinano ko na yung bahay. Kasi gusto ko kasi, yung tawag nito, yung tawag nito, pag umuwi ako, naluluto ni lahat. Tapos minsan nakapagpintahan namin. Sayang na sila, mama at sila tatay. Kahit tawag nito, kahit maaga silang kinuha, pero hindi pa rin yung pinabayaan. Intact pa rin kami. Ako talagang ng magsort na, para yung kapatid namin na lalaki, ang tagal-tagal namin hinahanap sa Cebu, kahit saan na. Ilan po kayo magkakapatid po? Pangilan po kayo? Panganay. Ay, panganay po kayo? Oo, panganay. Kaya kayo ang breadwinner na po. Tapos yun. Tapos talagang kasi sabi ng tatay ko,
nung nawala yung mama ko, sabi niya, siguro ngayon ano na tayo, yung matay-hiwalay na kasi wala yung mama niyo, wala yung ano yung Ibig sabihin po, ma'am, si mama niyo po ang unang napanaw. Oo, Ilan taon na po kayo nun, ma'am? 26 years old. Mga bata pa. Bata pa yung mama ko, 52 o 54. Doon siya pumanaw. Tapos po, nung pumanaw na si mama niyo, ano na po naging buhay niyo po? Kahit ano-anong racket. Oo, kahit ano. kahit ano basta may pumasok lang, magbabarbecue, maruya, kahit anong ano. Kaya nga dati, ako pala, layas talaga ako. Opo. Yung, Ano ibig po sabihin ng layas, ma'am? yung pag pinapagalitan. Pag pinapagalitan, malayas. Malayas ako. Yung mama ko, nung ano na yun, hindi siya nag-alala sa akin. Alam daw niya na marunong ko maghanap ng pera, na hindi ako maghanap. Nakaabot nga ako ng Quiapo dati, nagtitinda ng sigarilyo. Alam niyo po yun, ma'am? Yung ganyan ano? Nagtitinda ako ng ano, nagtitinda ako ng sigarilyo sa Quiapo. Talaga, siguro po Kumbaga si Ma'am Jean ay noon pa ay talagang madiskarte na. At si Ma'am Jean po, ang pagkakaano ko sa kanya sa mga ganyan sinasabi niya ay laki siya sa hirap, tama po ma'am. Hindi naman kami, ano? Di ba yung diskarte sa Hindi, buhay? discarte lang. Kasi dati, naalala ko dati, nung magtitinda ako ng ano, plastic sa palengke. Ano po plastic ma'am? Yung Lagyan, lagyan ng yung silope. Oo. Nagtitinda ako noon. Tapos pag umuwi ako, sabi nung yung may kasama din guest kami sa bahay, papagalitan ka, papaluin ka na naman ang tatay mo, mag-birthday ka naman. Kasi dati sa yung pag pinapalo pa, birthday ang tawag. Ganda pala yun! Pag pinalo birthday. Oo, birthday, mag-birthday. Napalo po kayo, ma'am? Ha? Napalo? Oo. Talaga? O kahit magbibili ako ng yung buto-buto ba? Mga repulyo, mga tapos tsaka yung yung bagoong. Apo. Kahit magdadala ko niyan, pinapalo pa rin. Ibig sabihin kahit yung pasalubong na, papaluin pa rin kayo. Kasi sabi ng tatay ko, hindi naman yung mahirap na pinapatrabaho. Wala, sa lahat ng magkakapatid ako lang talaga. Ang gusto niyo talaga may ganon. Gusto ko talaga na may sarili akong pera. Kahit yung araw ng patay, Apo. araw yung mga palaspas, Apo. gumagawa ko niyan. Nagtitinda ako sa lubi. Natutuwa naman ako kay ma'am. Kumbaga si ma'am kasi mas madiskarte siya na hindi siya wala nang higa. Sabi niya, kailangan may sarili siyang pera. Oo, ganyan yung sarili ko. Kahit nga ngayon, sa trabaho, dati gumagawa ko ng mabunisya ng parang, pumunta talaga ako ng Davao, paano ako napaturo, tapos dinala ko sa New Zealand. Tapos, tsaka yung gumagawa ng cake. Si ma'am po ay naiiyak. Ba't kaya naiiyak ma'am? Siyempre, naalala na. Yun. Alam kasi kung palo ito, parang wala man lang, di ba? Mamumalo ng nanay at tatay mo. Wala man lang yan noon. Ngayon, baby. Hindi lang yung mga palo ng bata ngayon. Iba na. Kasi pag ganoon po kasi tayo pag pinalo, alam natin na Oo, mali. Opo. May tsaka di ma'am, meron tayong takot na huwag na natin ulitin. Tsaka kami dati, pag pinapalo, sa magkakapatid, ako lang talaga palaging pinapalo. Palagi akong pinapalo. Pag yung style naman ng tatay ko, pag pinapalo ako, tapos sasabihin niya, magtatabi na kami. Tapos bibigyan niya ako ng 10 cents. Pag-bilis din. Meron pang palubag lobe. Kumbaga, inaano din nila. Tapos niya, yung ini-explain niya Apo, kung bakit Kanya kung bakit ako pinalo. Yun din ang na-adapt ko sa tatay ko. Yung kay Charity, pag pinalo ko rin siya, ini-explain ko din sa kanya. Tapos sabi ko, minsan, kung uulitin mo to, anong gagawin ko sa iyo?
pag sinabi niyang sampalin mo akong chinilas, wala nang maraming salita, yun ang sinabi mo. Kasi yun din yung natutunan ko sa tatay ko. Kasi tinatanong ako, kung pag gagawin mo pa to, pag uulitin mo pa to, anong gagawin ko sa iyo? Yun. Minsan sasabihin ko, ayoko ng ting-ting. Kasi masakit. Kung masakit ang tingting ha? Masakit ang masakit ang ting-ting. Yun din na-adapt ko sa tatay ko kung paano, sa yung pag nagpapadali. Kasi kinakausap ko talaga kung bakit. Yun po ang kagandahan sa atin eh. Sa ating mga unang generation natin na pag tayo dinisiplina, papaliwanag talaga natin paano. Pero sa ngayon, dapat sana ma-implement din ng iba. Kasi meron din kasi, meron pag kanya-kanya na post na yung paliwanag kung bakit. Huwag mo siyang paluin. Parang, di ba pa na meron, huwag paluin kasi ganito mangyayari. Pag pinalo mo yun, magre-remember yan. Pero talagang kanya-kanya tayo na magdidisiplina at magpapalangan. Kasi ang reason naman ng tatay ko, kung hindi mo i-explain, yung magkakaroon ka ng sama ng loob. Oo. Hindi ba bubuksan ng isip ng bata? Oo. Kung bakit kanya pinalo? At saka kung bakit mo siya, yun nga, pinalo na dapat kang paluin. At syempre, kailangan i-explain. Oo, i-explain. Para yung bata, para kung ikaw kung ikaw pinalo, hindi ka magtalit ng galit o sa magulang mo. Parang, ganun pa rin. Parang walang nangyari. Parang, Pinalo. Parang wala na yun. May isang beses talaga pinalo ako. Pinalaba ko ng tatay ko. May tindahan kami. Kumuha ko ng karton ng yung sa kulapo ba? Nilagay ko sa Tupat niya. Sinabi sa puwet niya. Sige, pero umiyak ako. Kunyari lang umiyak. Sumisigaw-sigaw. Sabi ng tatay ko, parang ibang tunog eh. At tapos po, yung nalaman niya. Tinanggal niya. Kumbaga nalaman niya na may kayo sa puwet. Oo. Tapos po, nung tinanggal na, Pinalipon na. ayun lang. Ako hindi ko naranasan yun. Kasi ako, lumaki ako sa lolo eh. Hindi ko naranasan ko kung kadapa sa sopa. Kasi naglaro ako ng volleyball. Hindi ako nagpaalam. Pag uwi nga, dapa. Pero hindi ko, takot po ako maglagay ng sabi sa buwit. Kayo ang naranasan niyo yun? Oo, naranasan niya. Kaya nga naaalala ko eh. Parang ang palo noon, wala man lang. Tapos ganun nga, i-explain sa'yo. Eh ngayon, iba ng palo po yung pinalo mo yung bata ngayon na makikita mo sa na talagang iba na. I-report ka na kaagad. Yes. Oo. Nangyari din yan sa akin ng anak ko. Sa New Zealand kami. Nireport Di din ba? ba? Hindi, siyang inano ko. Sabi ko, sige, tumawag ka ng pulis. Sabi ko, tumawag ka ng pulis. Sabi ko, maganda yung prisuhan doon. Kakain, tulog ka na lang doon, may TV ka pa. Oo. Ayun po mga kabisnes, mga Mars, na haba ng mga napagkwetuhan na. Mga ends! Si Ma'am po ay gusto nila ay mag-lunch daw po kami sa Elliot. Ngayon, tinawag ko itong mga ends, mga Mars, andito si... Tawag mo kong Mrs. na business? Ayan po, andito ka, sorry! Andito po si Papa ka-business. Ayun lang po mga Mars. Mars! Mars ka na. Ano pa isa pang Mars? Mars! Diba? Mars. Bakit ka ba? Ay, ngayon na magandang araw po sa ating lahat. Ako po si ka-business at si Mrs. ka-business yung aking ating may bahay at Antong ganap. Meron tayong bisita. Opo. At bisita. Mama, ano masasabi niyo sa sa kabuuan ng business family? Buwan po ang naman. Yung yung parang comfortable ka. Kayong mga subscriber dyan, pag uwi kayo sa Pilipinas, punta kayo dito. Malalaman mo.